الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. So, bilang pagpapatuloy natin sa chapter 7, ang paglalarawan natin hinggil sa impyerno at paraiso. Pagpapatuloy natin kung saan ito na ang huling chapter ng hinggil sa paksay ito na paglalarawan ng impyerno at paraiso. Nasa huling chapter na tayo kung saan nilalarawan natin ang paraiso. So, dumako tayo sa kasuotan at mga bracelet doon sa paraiso. Kung anong uri mayroong kasuotan at bracelet doon sa paraiso. So, sa chapter 22, verse 23 hanggang 24, ganito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit kumulang sa wikang naiintindihan natin. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, verse 23-24, katotohanan si Allah ay tatanggap sa mga mananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan sa mga halamanan na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Rito sila ay papalubutihan ng mga pulseras na gawa sa ginto at perlas. So, ang mga pulseras doon, ang mga tinta sa mga lahas ay mula sa ginto at perlas at ang kanilang magiging kasuotan ay ang sutla o seda na kung saan ipinagbawal dito sa mga kalalakihan kung saan doon naman ay ipahihintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, ganito. So, hindi natin ito bibilhin. Hindi tayo maghanap buhay upang makabili ng ginto at mga perlas at mga seda na damit. Kundi ito ay marami doon. Bilang gantimpala lamang Allah subhanahu wa ta'ala na gawin lang natin ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito. Iwasan ang kanyang pinagbabawal at ito ay bibigyan niyang lahat sa atin inshallah doon sa kabilang buhay ang anumang nais natin. Ganoon din sa Surah Al-Kahf o chapter 18 verse 31 sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kanila sila ay magtatamo ng paraiso, Eden, walang hanggang alaman. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidalay. Dito sila ay papalabutihan ng mga pulseras na ginto at sila'y magsusuot ng luntiang damit na fino at makapal na sutla, so seda. So, ito ang kasuotan ng mga mananahalan sa paraiso. At marami pang ibang chapter sa banal na Quran hinggil sa mga ito. So, ibig sabihin, ang mga bracelet doon ay ginto at mga perlas at ang mga kasuotan ay seda na kulay luntian. Sabihin ng tiyang sutla, ibig sabihin ito ay green garment, no? Kulay ito ng berde. Sa paraiso, marami ang kabataan doon. Nalikhaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay magsisilbi at maglilingkod doon habang buhay. So katulad na sa chapter 56 verse 17 hanggang 21, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kanila ay lumilibot ang mga nagsisilbing kabataan na may mga tangang kupita, mga pikyel at isang baso ng dumadaloy na alak. Sila ay hindi makakaramdam ng pananakit ng ulo at gayon din ang pagkarasing. Ang mga bangong kahoy, anumang kanilang piliin, anumang karne ng mga pabo at kauri nito ng kanilang maibigan. So, meron din karne doon, pabo. So, lahat naman karne nandoon. Ano mang hingin natin? Tulad ng mga karne dito. So, ibig sabihin, mayroong mga kabataan doon ay nagsisilbi sa mga Muslim na magwawagi. So, mayroon silang mga boy. Ano mang nais natin ito para tayong mayroong mga katulong. So, sila ang nagsisilbi. Ito'y abang buhay magsisilbi ang mga kabataan nito. So, kung saan makikita mo ito na parang nagkalat na perlas doon sa paraiso sa sobrang dami ng mga kabataan ito, no? So matatagpo natin to sa chapter 76 verse 19. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatafu alaihim wildan mukalladuna idza rata'ihum hasibtahum lulu'an mansura. At sa kanila ay nakapalibot ang mga nagsisilbing mga lalaki na may
hindi nagmamaliw na kabataan, palagi silang kabataan, na kung sila yung mapagmamalas, sa isipin ninyo na sila ay wari bang nagkalat ng mga perlas. So madami sila. Hindi natin sila kailangan bayaran, hindi natin kailangan maghanap buhay upang may pambayad sa kanila, no? Hindi katulad dito. So doon, ito ay libre at malaya nating makakasama ito at maglilingkod sila habang buhay sa atin. So talagang wala tayong gagawin sa paraiso maliban lamang magpakaligaya, magpakasarap, magdibang, magpahaliw, maglaro, lahat habang buhay ito. So dito lang talaga ang mga pagsubok. Kaya magtiis lang tayo sa kakaunting panahon na ikabubuhay natin dito. So pag di naman magtatagal, ay papanaw din tayo. Sumantalang doon ay kapag nakamit natin ang paraiso, hindi na tayo mamamatay doon kailanman, kundi maligayang buhay na tunay magpakailanman. Dumako naman tayo hinggil sa gawain ng mga tao sa paraiso. Dakuhan natin ang isang chapter sa chapter 36, verse 55-56, sabi ng Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan ang mga naninirahan sa paraiso o sa halamanan, sa araw na yun ay mamamangha sa kasiyahan ng kanilang pinagkakabaalahan. No? Mamamangha kang labis sa kasiyahan doon. Sila at ang kanilang mga kabiyak ay mapapasatabi ng kaaya-ayang lilim na kahilig sa mataas na diban. So, ito ang gawain ng mga tao sa paraiso. Sila ay nasisiyahan doon sa kanilang mga gawain. Nakakamanghang kasiyahan ang makakamit ng isang taong magwawagi doon sa paraiso. Sa puros, ibig sabihin, puro kaligayahan, kasiyahan, kagalakan ang makakamit ng isang mananahan doon. Makakamit natin ang kagalakan tulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 30, verse 15. At sila, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ مَحْضَتِي يَحْتَرُونَ. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila na nagsimpalataya at nagsisagawa ng mga kabutihan, sila ay mapapasa kalagayan ng buhay sa halamanan sa paraiso na nagagalak. So, wala kang mapapansin sa aya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung binasisiyahan, nagagalak, dahil sa mga hindi talaga ma-imagine ng ating mga mata at narinig ang ating mga tenga, ang hinggil na mga lilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito. Ito'y labis na kamangha-mangha ang mga lilikha niya sa paraiso. Kaya naman labis na nagagalak at nasisiyahan ang mananalo sa kabilang buhay sa paraiso. Sa chapter 37, verse 44 hanggang 49, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa 45 hanggang 45, sa karamihan nila ay ililibot ang kopa ng alak na nagmula sa umaagos na bukal, na tulad ng kristal sa kaputian na ang lasa ay masarap sa mga umiinom. So, ibig sabihin, ang buhay doon ay nagiinom lang tayo. No? So, pinagsisilbihan pa tayo. Ang mga alak doon ay ilog-ilog na walang katapusan magbibigay sa atin at gusto natin. So, isa ito sa gawain doon, na ito ay walang magiging masamang epekto naman. Alalang baga, ligtas sa pagiging mabigat o masakit sa ulo, walang sakit sa tiyan, hindi makikapinsala sa katawan, walang damdamin ng kasalanan. Hindi tayo nagkakasala kahit uminom tayo doon, walang kasalanan. Gayon din naman sila ay hindi nakadarama ng pagkalango. At mayroon din roon silang mga asawang busilak at mahinhin na nagpipigil sa kanilang pagtingin sa mga iba na hindi nila asawa na may malalaki at magagandang mata. Sabi ng Subhanahu wa Ta'ala, nawari bang mga matang ito ay maselan o delikadong itlog. Delikadong itlog na naganap na pangalagaan. So, napakaganda ng mga babae. Doon ang mga bata ay bilog, ngunit napakagandang tignan na walang kagaya sa mga lilikha nito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung dudungaw sila dito, ang kalupaan ay liliwanag o babango. Okay. So, ibig sabihin, nagiinuman, no? Kung ano-anong kaligayahan lamang ang ginagawa ng mga taong nananahanan sa paraiso. Iba't ibang kaligayahan, lahat ng gusto nila ay mapapasa kanila at kaligayahang walang hanggan. No? Ano ba ang buhay sa mundong ito? Bakit naghahanap buhay ang tao? Hindi ba para kumita ng pera upang makabili lang ng pagkain? Dito, maghahanap buhay ka upang bili ng pagkain. Doon, hindi ka maghahanap buhay. Maraming pagkain. Lahat ng pagkain at masasarap na higit ang mga pagkain doon kaysa rito. Ano pa? Upang makapag-inom ng alak, makapag-aliw ang isang tao. So doon, libre ang alak. Hindi na tayo magbibigay ng alak, hindi na tayo mauubusan ng alak.
Samantalang dito kailangan mo trabaho at mayroong diferensya sa katawan ng alak. Doon wala naman. Ano pa? Upang makapaghanap ng babae. So dito kailangan mo ng pera upang magkababae. Doon wala kang kailangan pera. At walang kasing ganda ang mga babae na hindi makikita sa dunyang ito. So ano pa ba ang hinahanap natin? Ang hinahanap natin sa dunyang ito ay higit na naroon. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon higit na gantimpalang Allah subhanahu wa ta'ala sa dunyang ito. Doon sa kabilang buhay. So doon natin makikita ang tunay na buhay at hindi dito. Kahit na nasa atin lahat ang buhay, sa buhay dito sa kalupaan ng mga bagay na yan, hindi naman magtatagal, iiwanan natin. Iyon ang pinakamahalaga. Doon ay hindi natin iiwanan at hindi tayo mamamatay. Habang buhay ang ligayang mangyayari sa atin. Samantalang kumpara dito, kahit marami kang kayamanan, nagagawa mo lahat na gusto mo, ngunit ito ay mayroon katapusan. Hindi tulad sa paraiso, walang katapusan. Tunghayan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 17 verse 21. Inyong malasin kung paano namin pinahalagahan ang isa ng higit sa iba sa mundong ito, at katotohanan ng gantimpala sa kabilang buhay ay higit na mainam para sa mga sumasampalataya at higit na mahalaga. So ito ang buhay doon, higit na mainam kumpara dito at higit na mahalaga ang buhay doon sa kabilang buhay. So itong paraiso ay may kanya-kanya rin itong antas tulad ng impyerno. Ang impyerno, ang kanyang antas, pahirap ng pahirap ay pababa ng pababa sa hangganan. So ito naman paraiso ay mataas naman. Habang tumataas ka ay gumaganda ang iyong kalagayan. Sa impyerno habang bumababa ka ay lalong tumitindi ang kaparusahan. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lugar ng ang pintuan ng mga nagjihad sa paraiso, ito ay may 100 antas, no? Mayroon siyang 100 antas para sa mga mujahidin na nakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bawat antas nito sa pagitan nito ng dalawa ay sa pagitan ng langit at lupang ito. So 100 at ganito ang pagitan ng bawat isa. Kaya sabi ng Allah subhanahu ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung hiilingin nyo sa Allah, hilingin nyo yung pinakamataas, yung Firdaus, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan doon malapit na ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ba, ito ay mula kay Bukhari. Kay Muslim naman, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na sinalaysan ni Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao sa paraiso ay titingin sa kanyang itaas ng paraiso. Katulad ng planeta rito, kung paano natin nakikita ang kalawakan, ganun din sa paraiso. Nakikita natin ang susunod na paraiso. Tulad ng nasa kalupaan tayo dito, titingnan natin yung kalawakan, yun ay nakikita natin. So, ganun din sa paraiso. Kung nandito ka, halimbawa yung nahapakan mong kalupaan na ito ay paraiso, tumingin ka doon sa kalawakan, yun din ay paraiso. So, nakikita natin ang level doon ng paraiso. Yan ang sinabi natin, habang tumataas ay lalong gumaganda ang kalagayan ng paraiso. Ngayon din sinabi ni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang mga tao sa paraiso ay titingin sa mga nananahanan doon sa matayog na mansyon sa itaas nila. Tulad ng nakikita niyang mga brilliant star sa malayo sa silangan at kanluran. So, ibig sabihin, parang gano'n, nakikita mo sila. Dahil ito ay higit na mainam, dahil ito ay nakakahigit sa bawat isa in rewards, no? So nakakahigit sila sa bawat reward. So sa bawat pagtaas nito ay nakakahigit ang reward. Ibig sabihin, nakakahigit ang ganda ng kanilang mga kinalalagyan. So sila nagsabi sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masugo ng Allah, ito bang napakatayog na mansyon na ito ay mansyon ng mga propeta na wala makakarating sinuman? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sumusumpa ako sa Allah sa may tangan ng aking buhay. Ang sino man manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at magtiwala sa kanyang sugo ay mararating niya ito. Bukhari at Muslim. So ibig sabihin, kapag naniwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay galingan natin ang ating mga gawa. Kung ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay doon siya nakatira, ay makakayanan din natin makatira doon. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig niya sabihin, kung susundin natin talaga ang kanyang mga gawain. So, galingan natin. Kung gusto natin ang tahanan na maganda, ay pakagalingan natin ang ating mga gawa sa mundong ito.
Alalahanin na bawat tumataas ang antas ng mga pintuan dyan ay lalong gumaganda ang kalagayan ng isang Muslim at lalong nakakapagbigay ng lalong labis-labis na ligaya at kagalakan sa bawat isa. At alam natin, ang pinakamababang antas sa paraiso na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamababang antas sa paraiso, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, alam ko ang taong huling lalabas ng impyerno at huling papasok siya ng paraiso. Siya ang taong lalabas sa impyerno na gumagapang, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At sasabihin ng Allah sa kanya, umayo at pumasok ka sa paraiso. So, siya ay pupunta rito. So, makikita niya ito na puno na ang lugar. At siya magbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin niya, O Panginoon, nakita ko to na ito ay puno na. Sasabihin na Allah subhanahu, humayo ka at pumasok ka sa paraiso. At muli, ang iyong papasukan sa paraiso, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, pumasok ka, sabi niya, at makikita mo na ang katumbas ng paraisong papasukan mo ay 10 beses mo tumbasan ang mundong ito. 10 times na magkakaroon ka ng ganitong tirahan. So ganito, sa ganito sasabihin ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, ako po ba ay kinukutsa nyo o ginagawa nyong katatawanan? Kayo ang hari. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangiti, lumitaw ang kanyang ngipin, nangiti siya, ibig sabihin nasisiya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, no? Sapagkat naipakita rito ng taong ito sa paraiso na ang pinakamababang antas sa paraiso ay 10 beses mong dadagdagan ang ganda ng dunyang ito. Ganun kaganda. Ang pinakamababang level. Paano kaya kung pataas pa tayo ng pataas ng level ng pintuan? So higit itong gumaganda. No? At ang level ay kasing layo ng langit at lupa. Ibig sabihin, 500 taon paglalakbay. Sapagkat ang langit lupa na ito, nasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 500 years na paglalakbay. So, ganun din ang mga allowance na mga yan. Nakikita mo rin ang mga nasa itaas mo na antas. Tulad na nakikita mo sa kalawakan. Bukhari, ang ating source. At higit pa rito, tinanong ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang mga tayo nagsabi sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, makikita ba namin ang aming Panginoon? Saan? Pagkukong Rasulullah, kami makapasok sa Paraiso? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nahihirapan ba kayo makita niyo ang buwan sa kabilugan ng gabi? Sabi ng mga tao, no. So makikita niyo ng ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Unating makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ito ang pinaka-dakila sa lahat ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makikita natin ang maglikha sa atin. Walang hanggang buhay, walang kamatayang pananahanan sa paraiso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 2 verse 82 ng Al-Baqarah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sila ng mga nananampalataya at nagsagawa ng kabutihan, sila'y magsisipaniraan sa paraiso, mamamalagi sila rito magpakailanman. So maraming aya ito sa banal na Quran. Ang paraiso at impyerno ay kailanman ay hindi na mamawalan ng nakatira dito. Ito ay habang buhay na parusa at habang buhay na kaligayahan. So sa paraiso ito, ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo mananahanan ng kaligayahan sa habang buhay dito. No? Ang mga kasaotan natin ay hindi nagbabago. Ang kabataan natin at yung ibig sabihin mga edad natin, palaging sariwa, hindi tayo tumatanda, hindi tayo doon nagkakasakit. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga nangyayari sa tao dito sa mundong ito ay hindi darating sa taong nananahanan doon sa paraiso, no? At katiyakan doon ay wala nang mamatay, no? So, hindi tayo dadalamhati, hindi tayo magkakasakit, no? Hindi tayo tatanda, hindi tayo mamamatay. So, lahat doon talaga, alhamdulillah, talagang puno ng kaligayahan, no?
So tandaan lang natin, ang pinaka-greatest thing na mangyayari doon ay makita natin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang tugatog na tagumpay sa paraiso. Ang pinakamahalaga sa lahat ng tagumpay at gantimpanan ng Subhanahu wa Ta'ala at kaligayahan, walang makakahigit sa kaligayahan ito at kagalakan sa isang Muslim yaong makita niya ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ito ang kabuuan ng paglalarawan natin sa paraiso. At natapos ang ating isang paksain na kung saan pinamagatan nating pagsasalarawan sa impyerno at ng paraiso. Naway nagkaroon ito ng inspirasyon sa atin at takot ang dalawang paksain ito. Inspirasyon na makamit natin ang kaligayahang buhay na walang hanggan at maiwasan natin magkaroon tayo ng takot na makamit ang impyerno na kaparusahan na walang hanggan. Magkaroon tayo ng takot na makamit. Dapat hindi natin ito makakamit. InsyaAllah, nawailing natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipalayo tayo sa dusang impyerno at ibigay niyo sa atin ang paraiso. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.